Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at kabayan ng kaliwan na galing banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang Panginoon Kristo ay biyaya ng ating banal na Panginoon Diyos sa sangkatauhan. Ngayon, babasahin ko po sa inyo mga mensahe ito mula sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan Kabanata 4, talata 25 hanggang 26. Ito po ang mensahe. Sinabi ng babae, nalalaman ko po ang paririto ang Mesiyas at tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa lahating lahat ng bagay. Sa atin ng lahat ng bagay. Ako ang nagsasalita sa iyo, sabi ni Jesus, ang tinutukoy mo. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas Kabanata 4, talatang 18 hanggang 19, ito po ang mensahe. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinilang niya ako upang ipangaral sa duka ang mabuting balita. Sinugo ako po upang ibahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyan ng kaluwagan ang sinisiil at ibahayag ang pagligtas na gagawin ng Panginoon. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas Kabanata 7, talatang 22 hanggang 23, ito po ang mensahe. Sinabi niya sa kanila pagkatapos, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong nakita at narinig. Nakakita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kitomi, nakarinig ang mga bingi, muli nabubuhay ang mga patay at ipinangaral sa duka ang mabuting balita. Mapalad ang mga tao hindi nag-aalinlangan sa akin. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma Kabanata 1, talatang 2, ito po ang mensahe. Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkalob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba ipagkakalob niya sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? At ipagpatuloy po natin sa Uluhuan Kabanata 4, talatang 7, ito po ang mensahe. Inihag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin upang subuin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. At ito po ang salita ng ating banal na Panginoon Diyos at mensahe sa ating pagbabahagi ng The Bible Evangelization. Maraming salamat sa mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa tema na ang Panginoon Kristo ay biyaya ng ating banal na Panginoon Diyos sa sangkatauhan. Nais pong ipabatid sa ating banal na Panginoon Diyos na ang kanyang pusong pag-ibig sa ating lahat. Tayo ay binigyan niya ng halaga at pagpapala sa pamamagitan ng pagsuko ng kanyang bugtong na anak. Pinakita niya ang pag-ibig niya sa atin at ang kanyang pagpapala sa pamamagitan ng bugtong na anak. Ang kanyang isugo ito ay nagpakasakit, ito ay sinamahan ng mga duka o siya ay tumuloy sa dampa at para ipahayag ang nais ng ating banal na Panginoon. Ganong kababa at ganong kababang loob siya nagpahayag ng kanyang salita at sinumahan niya ang mga duka upang ito siya tumuloy at sila ay bigyan ng pag-asa na makaisa at hindi lamang siyempre ang duka kundi ang lahat. Kumbaga man ay sa pangangaral na ito o pagbaba ng Panginoon sa Kristo galing sa langit, nakituloy siya doon sa bahay ng mga dampa at hindi doon sa isang kaharian para ipangaral yung mabuting balita o nais ng ating banal na Panginoon. Ganun kababang loob. At pinagpala niya ang lahat. Ngayon ay tayo ay isinugo ang Panginoon sa Kristo para tayo pagkalooban ng buhay. Siyempre, tayo ay muling binuhay at inalaya sa kamay ng mga demonyo. Yan yung pangunahin na misyon at na ipinagalog sa ating banal na Panginoon sa blessing sa atin na tayo ay mapatawad sa pagkakasala at tayo iligtas daw sa kamay ng mga demonyo mula doon sa pagkikayat sa atin na nagdulot ng kamatayan. Ngayon ay pinatatawad tayo ng banal na Panginoon Diyos diyan at tayo ay binibigyan na ng kaloob na buhay. So ating tanggapin ito
at manampalataya tayo sa Panginoon sa Kristo. Ngayon, kung di tayo mananampalataya sa Panginoon sa Kristo, ay ang pagpapalang ito ng ating banal na Panginoon Diyos ay hindi natin makakamit sapagkat nagtakda ang ating banal na Panginoon Diyos ng isang ganap na paggunaw o paghukom sa lahat para husgahan yung mabuti at masama kung sino yung ganap na makatutupad nung pagpapala ng Diyos na ibinigay sa ating pag-asa para makapiling sa walang hanggang buhay ng walang hanggan at pagpapala. So ngayon ay sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo tayo ay makahiling at makalalapit sa ating banal na Panginoon Diyos ng kanyang mga pagpapala at ipagkakaloob niya ito sa atin. So hindi lamang maraming pagpapala ang pagkakaloob sa atin, hindi lamang sa buhay na ito, kundi doon sa sa buhay sa kalangitan. Ngayon ay itong mundong ito ay sinasamantala ng mga demonyo, siyempre, at ng mga taong hindi nanampalataya sa Diyos. So ngayon kahit tayo ay ginagabayan ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa naghihirap na sinasamantala upang tayo magkaroon ng pag-asa para sa kaloob na gagawin ng ating banal na Panginoon Diyos. At sinumahan niya tayo para tayo ay bigyan ng iba't ibang mga paghimala. So kung tayo mananampalataya, maraming himala at pagpapala na ibibigay at pagkaloob at gabay ang ating banal na Panginoon Diyos. At kanyang gagawin ng lahat ng kabutihan upang maprotektahan tayo sa pamumuhay na ito, lalong-lalo natin sa mga nanamantala at sa mga demonyo o kasamaan niya. Kaya tayo ay poprotektahan niya sa mga nananamantala o gumagawa ng masama. Mula nga sa hinihiyang ng ating banal na Panginoon sa Kristo ay mapayapang pinabubuti niya yung mga kasamaan. At hindi lamang yan, maraming pupala upang tayo protektahan ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo sa pamumuhay na itong tayo mananampalataya. Yan. Kaya tayo ay, kahit tayo naghihirap, mananampalataya tayo at tayo ay mamumuhay ng mabuti sa kaloob na pamumuhay na ipinagkaloob sa atin. At tayo ay iligtas doon sa mga nananamantala dito sa mundo ito at sa kabuo ng mga demonyo. Tayo ay maligtas sa pagkakas. Maraming pagpapala ang ibinigay sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo, tayo makahiling sa Kanya ng ibang mga bagay at mga tinatamasa natin. At siyempre, ang pagpapalang spiritual, yan ang pinakamalaga sa lahat na pinagkaloob sa ating banal na Panginoon. Ang pagpapalang spiritual na tayo ay makakaisa pagdating ng takdang panahon kung tayo ay mananampalataya. So, tayo ay tanggapin natin at panampalatayaan ang pagpapalang ito upang tayo makaisa niya. At siyempre, doon sa pang-araw-araw natin po, tayo gagabayan niya para may sa buhay natin yung mabuting balita. Kailangan lamang siyempre natin na tayo ay inuruan tayo ng Panginoon sa Kristo na paano tayo mag-bless. Upang sa gayon ay may sa buhay natin yung kalooban ng ating banal na Panginoon. Pero tayo ay hindi po mabayaan ng Panginoon sa Kristo dyan. Tayo ay gagabayan niya para may sa buhay natin yung kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. Anumang hirap ang ating pagdaanan, hindi niya tayo pababayaan. Ang pagpapalang ating dapat na tingnan dito ay yung buhay na walang hanggan at walang hanggang pagpapala ng Diyos doon sa takdang panahon na igagawa ng ating banal na Panginoon. At muli, sana ay kayo ay nagabayan naman ng Bible Experience sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo ay nagabayan sa kaligtasang spiritual. Sana patuloy tayong gabayan ng ating banal na Santa Maria ng kanyang pagmimilagro ng kanyang kaliwanagan sa pagbabahagi ito ng mabuting balita. At kayo ay magabayan sa kaligtasan ng Espiritu. Sana patuloy tayong gabayan ng ating banal na Santa Maria at tayo gabayan ng kanyang kaliwanagan at sa pagsasabuhay ng kalooban ng ating banal na Panginoon. At gabayan tayo ng iba't ibang mga pagpapala maliban dyan sa gabay ng kaliwanagan ng pagmimilagro ng ating banal na Santa Maria. Gabayan tayo sa natin iba't ibang pagpapala mula sa Panginoon, pagpapala ng ating banal na Panginoon, Yesu Cristo. At higit sa lahat ay ang pakikinig ay tayo ay patuloy nating pakinggan ang mabuting balita sapagkat ito yung gagabay sa atin kung paano natin sasabuhay yung pamumuhay na may kaligtasang espiritual. Ngayon tayo ay patuloy na tayo ay maisabuhay ito na sa ating pananalig sa ating banal na Panginoon sa Panginoon. Ngayon kung tayo ay gabayan ng banal na Santa Maria na kanyang kaliwanagan ang mga pagbibilang, tayo magpasalamat upang sa ngayon ay patuloy nating
tayo ay mag-boost sa ating pagsasabuhay ng mabuting balita. At maliban dyan ay yung iba't ibang bagay na iba't ibang pagpapala ng Panginoon Kristo sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay na ating mahihiling at ipagkakalob sa ating pananampalataya. At huwag natin kalimutan ang pasasalamat lagi sa ating mga Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at Espiritu Santo. At doon sa iba't ibang mga reliyon, tayo magkaisa sa interfaith unity. At sa gayon ay maunawan natin yung ating mga pananampalataya. Hindi tayo nagkaroon ng mga diskusyon na nauwi sa alitan, karahasan, at maging digmaan ng bawat mga bansa. So yung bawat mga reliyon, makagagabay tayo sa bawat pamahalaan. Sapagkat yung bawat mga reliyon, malaki ang impluensya sa bawat mga bansa nito, na ito ay maaaring magdulot ng hindi mabuti yung hindi pagkakaunawaan. Kung tayo ay may pagkakaisa sa ating mga reliyon, ito ay magiging matibay na pagbubuklod sa lahat ng nagkakaisang mga bansa. Kung tayo mayroong magkakaisa sa reliyon, at maliban diyan ay tayo ay yung mga bawat mga lahi ay bawat mga reliyon o bawat mga paniniwala ay magkakaroon ng kapayapaan at pagtutulungan. So sa nangyayari ngayon, yung iba't ibang reliyon ay nagkakaroon ng mga extremity at naglulunsad ng hindi magandang hakbangin sa kanilang pananampalataya para gumawa ng karahasan. Kaya tayo dapat magkaisa sa isang sa interfaith unity upang sa maiwasan yung mga hindi pagkakaunawaan sa reliyon na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon ng masamang impluwensya sa mga kapamahalaan para magkaroon ng mga hindi mabuting mga malakad at dahas. Kaya dapat tayo ay maka-impluwensya ng para mula sa kapayapaan, kasaganaan at pagtutulungan. At yung CBCP Vatican Church kay patuloy maliwanagan ni Bandang Santa Maria at mapagbuklod nyo sa katawan at sa pamamagitan ng Banal na Panginoong Kristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan sa The Bible Evangelizations ay patuloy natin mapagkaisaan sa katauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo sa gabay ng Banal na Santa Maria at paghahayag ng mabuting balita at Banal na Panginoon Kristo. So patuloy tayong gabay ng Banal na Santa Maria, siyempre ng ating Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Kristo at Banal na Espiritu Santo mula Banal na Santa Maria at iba't ibang mga pagpapala at mga pagmimilagro. Doon naman sa mga kapamahalaan, kayo'y patuloy maliwanagan ni Banal na Santa Maria at kayo'y tumalima sa mabuting balita. At sa pagtalimang ito ay makapamahala kayo ng matuwid, mabuti, patas at matutugon nyo ang karapatan ng tao kung kayo ay mamamahala ng kung kayo may pananampalataya sa ating Banal na Panginoon Kristo o mabuting balita o sa gabay ng mabuting balita. Bawat mga kapamahalaan ay may pananampalataya sa Diyos, makapamamahala kayo ng matuwid. At doon sa amin lokal na pamahalaan din kayo magabay ng mabuting balita at kayo ay at lokal na PNP, kayo ay magabay ng mabuting balita at kayo ay makapamahala at makapagpairal ng kaayusan ng mabuti sa gabay ng mabuting balita, patas at may respeto sa karapatan ng tao. At doon sa aming lokal, doon sa aming parokya, sa bayan ng Ipantaquezon, kung tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos dito sa internet, ay kayo ay patuloy na maliwanagan ni Bandang Santa Maria at inyong magabayan yung mamamayan ng Ipantaquezon, mapagbuklod nyo, patuloy nyo mapagbuklod at magabayan sa pananampalataya sa ating Banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Banal na Panginoon Kristo o pananampalataya sa Kanya. Kayo ay bigyang kalakasan na tibay upang maiwasan nyo na kayo ay mahikayat sa hindi mabuti noong mga taong o ng mga demonyo upang kayo ilihis sa isang mabuting paggabay ng mabuting balita o sa paggabay ng mabuting balita at pagbubuklod dito sa pananampalataya sa ating Banal na Panginoon. Bagkos ay inyong naipapangaral ng lubos ang mabuting balita sa mga nagkakamali at gumagawa ng hindi mabuti sa halip na kayo ay maakay at masira nila ang inyong paggabay ng mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat at tayo lahat ay magkaisa sa pagtalima ng mabuting balita at ang pagpapala
patuloy na pagpapalan ng banal na Panginoon sa Kristo ay sumaatin sa pang-araw-araw na pamumuhay at protektahan niya tayo, ang bansang Pilipinas at ang buong mundo sa lahat ng uri ng kasamang, karasan, digmaan at sakuna at tayo ay gabayan sa mabuti pong ito. Magandang hapon sa inyo lahat at